Submitted for resolution na ang turing ng Sandigan Bayan 5th Division sa motion for leave to file amended information upang ma-discharge mula sa parehong kasong plunder at graft si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ito ay matapos ang halos isang oras ng clarificatory hearing sa Sandigan Bayan kaninang Miyerkules ng umaga. Iginiit ni State Prosecutor Reza Casilla de Rayuna na ang kanilang motion ay pawang formal lamang. It is our position that it's just a textual change. It does not, it's not a substantial amendment. It merely describes a mechanism of a charge of a act already charged in the original information. So it's mere formal. Then that's it. It does not cause prejudice to the rest. Ngunit tinutulan ito ng abogado ni Senador Jinggoy Estrada na kapwa-akusado ni Bonoan. Tindig ng abogado ni Estrada na magkakaroon umano ng prejudice laban sa senador kung sakali payagan ng korte ang mosyon ng prosekusyon na i-exclude si Bonoan sa kaso. Sa kabila ng mga ito, ayon kay Sandigan Bayan 5th Division Chairperson Honorable Saldi Trespeces, inaasahan ng korte na masolusyonan ang mosyon ng prosekusyon bago ang parating na arraignment hearing ni Bonoan at Estrada. Matatanda ang nahaharap sina Bonoan, Estrada at pang opisyalis ng DPWH ng kasong graft and plunder kaugnay ng di umanong illegal na insertions at allocations noong 2025. Ngunit sinabi ng Office of the Ombudsman na layon nitong ma-discharge si Bonoan at gawin siyang state witness para sa iba pang mga kaso kaugnay ng flood control corruption scandal. Yan na muna ang latest mula dito sa Sandigan Bayan. Ako si Jason Sigales, nag-uulat para sa Inquirer.